Previously nga mga tropa, may nag-comment sa atin, isa sa mga videos natin dito na ina-upload. Sabi niya dito, para ka makapag-print, kailangan mo computer, printer, ink, lahat yan, kailangan daw ng kuryente. And yung iba daw kailangan pa syempre ng internet, tapos 3 piso lang daw yung singil. Di bali na daw. So ayan yung comment niya. At ang magiging topic natin eto din. Mga tropa, sinasabi ko nga sa inyo, kung meron kayong maganda or okay pa na trabaho dyan sa inyong pinapasukan, mas maganda na magdagdag kayo ng tipong side hustle lang. Pero kung ipo-full time ninyo etong printing, nasa sa inyo na yan. At mga tropa, hindi lang naman pagpiprint ng document ang printing business. Ayan ang kamalian ng mga marami. Akala nila yung printing business, pagpiprint lang talaga ng mga document. Kagaya nga ng pagko-comment neto ni Aris Mix TV na syempre 3 piso lang daw, di bali na daw. So hindi lang naman yan ang i-cater mo kung mag-i-start ka ng printing business. Kaya mga tropa, makinig kayo sa mga babanggitin ko dito. Unang-una, talakayin natin yung mga nasa tindahan. So kapag nagkaroon ka ng tindahan mga tropa, dati meron din kaming mga tindahan. Kapag bumili kayo ng mga chichirya, yung mga tigpipiso na binibili nyo dati nung araw, syempre ngayon wala nang mga tigpipiso. Yung mga happy or mga tattoos or kung ano-ano pang mga chichirya na alam ninyo na tigpipiso dati, kapag bumili kayo niyan sa market or sa palengke or kung saan man kayo bumibili, 10 piso yung isang pakete niyan. Tapos ang laman lang nun mga tropa, 12 pesos lang. Ang tubo nyo lang doon, 2 piso lang. So mga tropa, so isipin nyo bakit yung mga tindahan nagtitinda pa rin ng mga tigpipiso na mga chichirya. Syempre kumbaga parang mga palamutian sa mga tindahan natin. The more mas maraming naka-display, the more mas naaakit yung mga customer natin. At sa printing business, ganyan din yung mga printing natin ng mga document. Kumbaga ayan din yung parang pampaakit sa customer na para ma-cater mo rin yung iba mo pang mga services kagaya ng pagpiprint ng Rush ID, pagpiprint ng sticker, mags printing. Sana nagigets nyo, no? Ganun din yan. Kumbaga parang palamuti lang yan para mas makilala or para makilala yung printing mo na meron ka pang ibang i-cater. Hindi lang naman 3 piso yung product na ikini-cater mo. And yung mga 3 piso na mga binabanggit ko sa mga videos ko, ayan yung pinaka mababa na isisingil ninyo. Kung gumagamit kayo ng mga alternative ink, kagaya ng mga pigment ink sa mga document printing or mga dye ink na mga third party, yung mga kuyi na dye ink, yan yung sinasabi ko kasi mas mura siya ng di hamak sa mga original na ink. Kumbaga kung original na ink ang ginagamit mo, syempre magpresyo ka ng maayos sa document. Ako mga tropa, ang print ko sa short na document text only ay 5 piso lang dahil original ink yung ginagamit ko. At yung 5 piso na singilan, masasabi ko sa inyo, medyo may katagalan na din yan. And pagdating sa A4 na size, 6 pesos yung pinipresyo ko at kapag long, 7 pesos naman yung pinipresyo ko. Mga tropa, sa totoo lang, yung 5 piso na printing, napakatagal ng presyuhan yan dito sa printing industry. Alam nyo kung bakit hindi pa rin kahit papano nagtataas? So mga tropa, kasi nakikita ko profitable pa rin yung halagang 5 piso sa pagpiprint ng document. Basta short lang mga tropa. Kapag ka A4 and long, iibahin nyo na yung presyo. Sa susunod, i-update natin yung presyuhan na kinikater ko, isi-share ko din sa inyo. Etong presyuhan na binabanggit ko na 3 to 5 pesos, eto yung tipong home base lang. At napapansin ko nga sa tipong 3 piso, kung original ink yung ginagamit mo, sa tingin ko hindi na siya masyado profitable. Yung 5 piso medyo okay pa. At lagi kong sinasabi, kung mag-i-start talaga kayo ng printing business as full-time, aralin nyo muna yung market kung saan kayo mag-i-start ng printing business. Lalong-lalo na kung sa malls, nakikita ko 20 pesos yung kanilang singilan doon. Syempre kung magpipresyo ka ng 5 piso, talagang malulugi at malulugi ka. Aralin mo talaga ng maigi kung ipo-full time mo talaga etong printing business na to. Wag na wag kang magpapahype. So mga tropa, mabalik tayo sa comment dito ni Aris Mix TV para medyo mas maliwanagan kayo at babasagin natin tong
pagko-comment niya. Inuulit ko, hindi lang document printing ang i-cater nyo kung magsisimula kayo ng printing business. Napakadami. And sa sinasabi niya, kung mag-i-start ka ng printing, kailangan mo ng printer, computer, ink, kuryente at internet. Tapos 3 piso lang din daw. So mga tropa, etong YouTube channel natin, mas tinatakel natin dito as side hustle etong pag-printing na to. At kung i-full time nyo naman talaga etong printing natin, sinasabi ko sa inyo, aralin nyo muna yung market para hindi kayo maging tatanga-tanga kagaya ng mga ilan na nagko-comment dyan na agaya neto ni Aris na di bali na lang daw sa 3 piso. Parang ayun yung nakukuha kong point Correct me na lang mga tropa if I'm wrong para sa comment dito ni Aris Mix TV. Parang medyo naliliitan siya sa mga printing na 3 piso na ginagawa natin na ganito no? So mga tropa, as side hustle, syempre i-expect na natin, unang-una, sa mga nakakapanood ng mga vlogs natin, siguro naman 70% ng mga nanonood dito, merong computer. So hindi ka nabibili pa ng computer, as nandyan na yung computer mo, ang bibilin mo na lang syempre, printer, di ba? So, ang pinakamura na printer dito na nakikita natin, 5,000 halos or 6,000. Kung medyo gusto mo nung maganda-gandang printer, syempre, ito yung printer na medyo sinasuggest ko. Ito yung gamit ko sa ngayon for document printing natin. Epson 5290. At hindi lang document printing ang kaya niyang i-cater. Pwede rin kayong mag-print ng mga picture-picture dyan. Kagaya nga ng mga Rush ID. Ito pa mga tropa na isa-sample ko sa inyo. Syempre, inuna ko ng i-sample yung tungkol nga sa tindahan ng mga chichirya. Mga tropa, yung mga piatos-piatos, yung mga nova-nova, magkakano lang yung mga tubo dyan, 2-3 lang yan. So isipin niyo sa mga 2 or 3 na tinutubo ng mga merong sari-sari store, sinisimulan pa rin nila. So mga tropa, ito pa yung magiging example ko, no? Kung mag-i-start kayo ng mga tinda-tinda ng yelo o ice tubig, di ba? So syempre, iisipin mo na para ka makapagtinda ng yelo, bibili ka muna ng rep, di ba? So yung rep na nakikita ko dito sa online, 4,000 or 5,000 yung mga never heard na mga brand. Kung medyo branded yung gusto mo, syempre 14,000 yan. So isipin nyo mga tropa, kung yung mentality ninyo kagaya neto ni Aris Mix TV na dahil nga 3 piso lang yung document printing, di bali na lang daw. Isipin nyo mga tropa, para makapagtinda ka ng yelo, bibili ka muna ng rep na tighahalagang 14,000. Mga tropa ko, syempre, expect na ninyo na sa mga kabahayan ninyo, kahit papano naman siguro, mga 90% ng nanonood sa atin, merong rep, diba? So, syempre, ang bibilihin mo na lang, plastic na lang ng yelo na halagang tigbe-20 lang yan. Makapag-cater ka na ng yelo, halos 5 piso pa nga yung tindahan ng yelo or 3, diba? So, ganun din dito sa printing natin, expect na natin na yung mga nanonood dito, kahit papano, meron ka ng kuryente sa bahay ninyo, meron ka ng computer, o printer na lang ang bibilihin mo, at syempre bibili ka ng mga bond paper. At inuulit ko, hindi lang document printing mga tropa ang i-cater ninyo once na nandito kayo sa printing business na to. So nandyan yung PVC printing ID kagaya nga nung tutorial natin. So dito sa PVC printing, napakalaki din ng tubo dito, parang sa estimate ko parang times 50 pa nga ata kasi kung bibilihin ninyo yung isang pet sheet or yung isang set ng pet card, nasa 1,000 yon mga tropa. So itry natin na i-compute na itatry kong ipaliwanag sa inyo. Dito sa 50 sets na to, makakagawa tayo dito ng 500 na ID. 500 na yung kaya nitong i-produce. So isipin ninyo, magkano yung bentahan ninyo sa ID printing or sa PVC printing, pet sheet card printing, di ba? So ako, ang pinakamababa ko na naisisingil dyan, 90 pesos, yung medyo kahit papano madami, or 80 pesos mga tropa. So isipin natin, 80 times 500. Meron ang 40,000 mga tropa ko sa puhunan mo na 1,000 at meron ka pang mga printer dyan na hindi mo lang naman isang beses magagamit yan. So mga tropa, ayan yung sinasabi ko, hindi lang document printing yung
i-cater ninyo. So eto, bibigyan ko pa kayo ng isang sample na kahit papano dito sa printing natin na as side hustle lang, kahit papano profitable. Nakikita naman natin dito, ang pinakamurang printer na Epson 5290 13,650. Eto nga, etong store na to. Pero ako before, nabili ko siya last year, 11,000 lang. At ipapakita ko sa inyo kung ilan na yung napiprint ko dun sa aking printer na Epson 5290. Titignan natin kahit papano kung bumalik na ba yung investment natin or ayun na, yung meron na tayong ROI na tinatawag. So kanina nag-nozzle check ako. Ano ba yung nozzle check? Diyan natin makikita yung total na pinrint natin gamit yung printer natin at in-scan ko na siya mga tropa. Ipapakita ko na lang sa inyo. Ito na yung nozzle check niya. At dito sa nozzle check, makikita natin yung quality na print na ipoprovide or na ipoprovide ng printer natin. Makikita natin dito, kumpleto yung linya. So ibig sabihin, okay na okay pa yung pagpiprint ko. At mga tropa, nakaka 7,000 na ako na print. 7,000 na yung napuproduce netong Epson 5290 ko. At yung una kong print ay netong April 29, 2024. So magkano na yung kinikita ko dito? Possible. So i-provide na lang natin na 5 piso nga. Kahit na colored, 5 piso na lang yung ipepresyo natin. Estimate lang to mga tropa. Estimate kasi may mga colored din akong piniprint dito bukod dun sa black and white. Kuha lang ako ng calcu. At eto na nga yung calcu natin. So given na 7,742, imumultiply lang natin siya kasi nga eto yung total print na napiprint ko na page. So, kahit na Xerox or print, ang gagawin na lang natin 5 piso. Kasi may mga piniprint nga rin ako na colored dito na kahit papano 20 pesos yung singil ko. Sabihin na lang natin na multiply na lang natin siya ng 5. Oh, mga tropa, kahit papano, napakalaki na niyan at return of investment na talaga tayo dyan. Meron pa tayong kinita, di ba? So, sinasabi ko nga sa inyo na kahit na yung pa-print nyo na 3 piso, kahit na 3 piso, i-try natin, no? Sa 3 piso natin siya i-multiply. O kahit papano, return of investment na tayo, 'di ba? So inuulit ko, magkakaiba tayo ng mga presyuhan, pero kung kagaya ko kayo na original ink, 5 pesos nyo isingil. Kasi isipin nyo mga tropa, yung fishball. Piso isa na yung fishball ngayon mga tropa, wala nang 50 cents. At mga tropa, syempre, alam nyo naman napakamahal na. Pero sa nakikita ko naman na kahit papano, yung 5 piso profitable pa rin naman pagdating dito sa print natin. Syempre itong total natin na kahit papano na income, syempre nag-consume pa rin tayo dyan ng bond paper, ng ink, di ba? Pero syempre napakalaki na nun, di ba? Pero syempre, nakikita nyo naman, dudamat na lang na kahit papano, ROA na tayo, ilang month pa lang yon. So, sinasabi ko sa inyo kung mag-i-start kayo, good as side hustle, kahit papano, dyan sa mga bahay-bahay nyo, nandyan lang naman kayo, nandyan na yung computer ninyo, printer lang naman bibilihin ninyo. And sa mga nilagay ko dito, at sa total of number of prints neto, syempre may mga sinisingil tayo dyan ng mga rush ID, diba? 50 pesos pa nga yung singil natin sa mga rush ID. Pero minultiply lang natin siya as 5 pesos. Diba? Nakita nyo? Pero hindi ko kayo pinapahype pa kasi magkakaiba naman tayo ng location eh. So, ayun, message ko sa'yo dito kay Aris TV, Dudamat, gamitin mo yung calcu, siguro naman yung cellphone mo may calcu yan at kahit papano, hindi lang naman document printing sa pagtitinda ka ng yelo eh. So, syempre, yung rep hindi lang naman sa pagtitinda ng yelo mo yan gagamitin, diba? Syempre, ginagamit mo rin yan sa pag-i-store ng mga karne na binibili mo. Hindi lang sa pagbi-business na para sa yelo na tigda 3 piso or 5 piso. Ganon din dito sa printing natin. Hindi lang document printing, meron pang mga ID printing, sticker printing, 'di ba? So, kung meron kang printer, kung meron ka rin kapatid na nag-aaral pa, magagamit din yung printer, hindi na magpapaprint pa sa iba, ikaw na mismo yung nagpo-provide. So, sana hindi ganito yung mga mindset ninyo, no, kagaya na itong nag-comment sa atin. Pero anyway, kanya-kanya naman talaga ng mga paniniwala yan.
So, dito na natin siguro tapusin yung vlogs natin para hindi na masyado humaba. At alam nyo naman, start na naman ng panibagong month. Next mga vlogs natin, price check ulit tayo ng mga printers. Syempre, alam nyo naman na para hindi kayo nauutok ng mga kung sino-sino dyan. At alam nyo yung mga presyuhan ng mga item natin. 'Di ba? So, i-message nyo na lang ako kung may mga katanungan kayo or kung gusto nyo mag-avail ng mga templates at Canva Pro. Sa mga nag-message sa atin na mga nagtatanong, syempre, sana naman nakasubscribe kayo sa YouTube channel natin para kahit papano, give and take na lang din tayo, no? At kung gusto nyo supportahan yung mga vlogs natin, nasa description ng video, yung Gcash natin at pwede rin kayong mag-buy a copy para sa akin. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.